Magandang gabi po mga kapatid, magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Ave Maria, puno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa kababaihan at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Ave Maria, puno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa kababaihan at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Ave Maria, puno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa kababaihan at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Ipanalangin mo kami, o mahal na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagdasapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna ang lahat.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na mga kapatid, 5 linggo na tayo naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko na pagkapakasakit pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unaway tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, pamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating siriwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya na may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalait pabanalin upang sa masayang aming pagbunyi sa Mesiyas sa aming hari. Siya'y aming masundan at sa pamagitan niya'y aming kasapitin ang di magmaman na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagaharian. Kasama mo't ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na sila sa Jerusalem pagdating nila sa Bethphage sa bundok ng mga Olibo. Pinauna ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita niyo roon ang isang binahing esno na nakatali kasama kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at di nakikibo iyon. Nangyari ito upang mas matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang iyong hari, siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro na isang asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapi nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba naman pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong dauna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David, pagpalain na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito, tanong nila? Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea, sagot ng karamihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal na mga kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halina magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di na iba sa amin. Parang krus namin ay akuin. Pangidapatin mong sa mga pagdiriwang ang aming kamtin, ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din ang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y yung pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso. Palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y yung pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid. Para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay, butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y yung pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y yung pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao, at namuhay na isang alipin. Nang maging tao,
Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinukob. Ang pagkapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato, sumagot si Jesus. Kay na nagsasabi, Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot, kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus, gaputok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya kanyang asawa. Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po! Sagot nila, sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato, ngunit lalo pa nilang isinigaw. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato, sumagot ang mga tao. Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus.
Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ng buong batalyon sa paligid niya. Hinubara nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinagpahawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang nihuludluhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglibas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang pook ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo, ngunit nang matikman ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit, matapos magsapalaran at naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ng kasabi niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangutangupang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sinabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas? Hindi ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at inalipos na rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila. Tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos. Sabi nila, Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Mari po bang batiin na magandang gabi ang inyong mga katabi. Mga kapatid, sa linggo na ito binubuksan po natin ang Semana Santa, Holy Week, sa pamagitan po ng Linggo ng Palaspas o Pasyong Mahal na Linggo, na kung saan ito pong Holy Week na ito ay nagsisimula ng Passion Sunday o Linggo ng Palaspas hanggang Black Saturday.
And then may tinatawag din po tayong Easter Triduum na kung saan inaalaala po natin kung paano si Kristo mula sa paghihirap kamatayan, siya'y maglalakbay tungo sa kanyang muling pagkabuhay. Ito'y Holy Thursday, Good Friday, hanggang Easter Vigil. At ang Palm Sunday, mga kapatid, ito'y tinaguri ang palm dahil inaalaala natin kung paano si Jesu Kristo, pagpasok niya sa gate ng City of Jerusalem, siya'y sinalubong ng mga tao sa pamamagitan ng pagwawagayway ng tangkay ng punong kahoy o tinatawag din nating palms. Dahil ang pagwawagayway, mga kapatid, ng punong kahoy during that time, ito'y nakakahulugan ng victory. Ito'y nangangahulugan, mga kapatid, ng tagumpay. During that time, hindi lang naman si Jesus Christ ang pumapasok sa lungsod upang i-declare na siya, mga kapatid, ay magpapalaya. Handyan ang mga hari, handyan ang mga sundalo, na yung mga tao nagwawagayway din po ng palms. Ito'y simbolo ng victory at victory against foreign invaders. Si Jesus Christ nga lang po, ipinakita po niya, siya hindi isang political messiah, kundi suffering messiah. Kaya instead na kabayo ang kanyang sinakyan, which is a symbol of royalty, ang kanyang pong sinakyan ay walang iba kundi donkey o asno, simbolo ng kanyang kapakumbabaang loob. Habang si Kristo ay pumapasok sa City of Jerusalem, umaawit ang mga tao ng Hosanna, which means God save us. Anak ni David, dahil ayon po sa propesiya in the Old Testament, ang tunay nga po magpapalaya sa bayan ng Israel ay galing lamang po sa angkan ni Haring David. Ito rin po ay tinatawag nating pasyong mahal sa kadahilan ng kaninang gospel po, pagkahaba-haba ng ating gospel, bagamat ang pinili ko po ay yung shorter form dahil baka bukas pa tayo matapos kung yung longer form ang aking pipiliin na kung saan pinakikita at pinapanarrate sa atin, pinaparamdam sa atin ang paghihirap, kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po yung mga palms na inyong pinabless po, kahit hindi nabasbasa ng holy water yan, blessed na rin po yan. Bakit? Dahil handun po yung pananalangin. Iyan po hindi agimat na panghagupit sa mga manananggal o sa mga babaero niyong mga mister. Hindi po panghagupit yan. Iyan ay simbolo na nilalagay niyo sa inyong pintuan, sa bintana o kaya sa mga altar na kung during the time of Christ, they welcome our Lord Jesus Christ. Sa panahon natin, we are welcoming our Lord sa ating bahay, lalo-lalo na sa ating mga personal na buhay. At maganda magbigay tayo ng 2 puntos sa gospel natin. Una, si Jesus ang katuparan ng lumang tipan. Ang ating pong gospel sa Passion Sunday na ito ay sinulat po, mga kapatid, ni Saint Matthew. At si Saint Matthew, mga kapatid, siya ang tinaguriang the most Jewish of all evangelists, kina Matthew, Mark, Luke, and John. Dahil nga pang audience, mga kapatid, ni Saint Matthew ay mga Hudyo na naging Kristiyano na. At nais, mga kapatid, ni Saint Matthew na yung mga Hudyo na naging Kristiyano na, consistent nilang tanggapin si Kristo at marami pa po siyang mahikayat na tanggapin si Kristo. Bakit? Kasi majority sa mga Hudyo, kahit ang mga magpasanggang yon, they accept the Old Testament but never the New Testament. Dahil para po sa kanila, hinihintay pa rin nila, mga kapatid, ang Kristo o Mesiyas na magliligtas sa kanila. Ngunit, pinapakita, mga kapatid, ni Saint Matthew na si Jesus Christ ang Messiah dahil ito ay in connection in the Old Testament. For example, kapag simbang gabi, maalaala ninyo, isa sa mga binabasa po na hindi pwedeng maalis sa simbang gabi ay yung genealogy of Christ. Sa Tagalog, ito po yung kanyang mga ninuno. Bakit po binabasa yung pagkahaba-haba, nagkakabuhol-buhol na yung dila ng pare? Bakit? Upang ipaalaala sa atin na si Kristo, bagamat Diyos ay naging tao, pero siya galing po sa angkan ni Haring David. Mula kay Jesus, mula, mga kapatid, kay Saint Joseph na kanyang amahan, hanggang kay Haring David. Kaya nga po, kung maalaala ninyo, kapag Christmas season, may piyesta pa tungkol sa mga sanggol, yung Niños Innocentes. Bakit? Iniutos si Haring Herodes na patayin ang mga firstborn baby boy. Doon lumitaw po yung tala na sinabi ng mga astrologers, Magi o 3 hari. Dahil natakot po si Haring Herodes na namumuno during that time. Bakit? Kasi po, siya naghahari sa Israel. Bakit? Siya po ay puppet ng Roman Empire.
Hindi po siya galing sa dugo o lipi ni Haring David. Kaya nung madinig niya na dumating na ang Mesiyas, natakot siya. Bakit? Baka paalisin siya ng mga tao dahil siya, mga kapatid, ay puppet lamang. Kaya ano ginawa niya? To secure his power, pinagpapatay ang mga firstborn baby boy ayon po sa paglabas ng tala sa age nito. Kaya po sa pamamagitan, mga kapatid, ng Old Testament, connect palagi ni St. Matthew na si Jesus Christ ang fulfillment nito. Gayun din naman po, kung maalaala ninyo, ayon po kay St. John the Baptist, ang pagkakakilala din po niya sa Mesiyas ay isang political leader. Doon na lamang siya nabilanggo, doon na lamang niya na-realize na isang suffering Messiah pala ang Mesiyas. At iyan, mga kapatid, ayon sa propesiya ni Prophet Isaiah, na ang Mesiyas na magliligtas sa lahat ng tao, maghihirap, mamamatay, ngunit bubuhayin ng poong may kapal. So pinapakita, mga kapatid, na ang suffering Messiah, mga kapatid, ay tunay nga po na si Jesucristo. At tayo inaanihan ng ating Panginoong Jesucristo na tanggapin po natin siya. Bakit? Dahil yung mga tao na nag-welcome kay Jesus Christ sa pagpapasok niya sa City of Jerusalem, anong pagkakilala nila kay Jesus bilang isang political Messiah. Kaya nga, Hosanna, save us, anak ni David, mula po sa angkan ni Haring David, inaasahan ay political leader. Bakit? Because during that time, sakop sila ng Roman Empire. At iniisip nila si Kristo ay pumasok sa City of Jerusalem upang simulan ang kudeta, upang simulan ang revolusyon against the Roman Empire. Kaya kung maalaala ninyo, si Kristo papunta na sa City of Jerusalem, along the way, lumapit yung ina ni San Juan at ni Santiago. Ano ang kanyang pakiusap? Panginoon, pagluklok niyo po sa Jerusalem, paupuin ninyo yung mga anak ko, isa sa kaliwa, isa sa kanan, which symbolizes political power. Ngunit ang tugon ng ating Panginoong Jesucristo, wala sa aking kamay ang pagkapasya na iyan. Ikalawang punto sa ating banal ebanghelyo ay matapos ng kamatayan ni Jesucristo. Si St. Matthew, mga kapatid, binibigyang pansin po niya ang kamatayan ni Jesucristo sa pamamagitan, mga kapatid, ng mga natural calamities. Samantalang si St. Mark, nung si Kristo, mga kapatid, ay namatay, binigyang pansin niya po ito sa pamamagitan ng templo. Sa four evangelists kina Matthew, Mark, Luke, and John, sino po unang sumulat tungkol kay Jesus? Si St. Mark. Bagamat sa Bible, ang pagkakasunod-sunod ay Matthew, Mark, Luke, and John, pero ang unang sumulat tungkol kay Jesus ay si St. Mark. And then pinagbasehan ito ni Luke, pinagbasehan ito ni Matthew. Si St. John po kasi is more of reflection at pananaw yung kanya pong gospel. Samantalang ito pong si Matthew, Mark, Luke, may kinalaman, mga kapatid, sa facts, no? Sa history. Kaya pinagbasehan po nila si St. Mark ang kauna-unang sumulat. At dito po sa pagsulat ni St. Mark, nung si Kristo ay namatay, binigyang importansya na ito sa pamagitan ng templo. Sabi dito sa ating gospel, nung namatay si Kristo, yung kurtina ng templo ay nahati. At ang kurtina sa templo, mga kapatid, kahulugan na may nangyaring malaking kababalaghan na ang Diyos ay pumasok sa kasaysayan ng tao at natapos, mga kapatid, ang lumang panahon. Samantalang kay St. Matthew naman po, binigyang emphasis niya ang kamatayan ni Kristo sa pamagitan ng paglindol, sa pamagitan, mga kapatid, ng pagbuhay ng mga patay, sa pamagitan, mga kapatid, ng paghuhusga ng poong may kapal, na pinapahayag din dito na ginawa ni Kristo ang kanyang misyon, siya'y nagtagumpay, natapos ang lumang panahon at nagsisimulan ang bagong panahon sa pamumuno ng ating Panginoong Hesukristo. At ano po ngayon ang pwedeng aral na makuha natin sa Gospel ngayong Palm or Passion Sunday? Sa Gospel po natin, hindi lahat ng sumalubong kay Jesus ay naging faithful. Diba sabi nga nila, kung sining umawit ng Hosanna, anak ni David, sila din yung sumigaw na ipako sa krus. Kasi nga pong expectation nila, political. Hindi po suffering Messiah. Kaya siguro pakiramdam nila, they felt betrayed. Kaya ang sigaw nila ay ipako sa krus. At minsan, nagiging betrayal po tayo ng ating Panginoong Jesucristo at hindi po tayo nagiging tapat sa Kanya. Sa paanong paraan? Una,
kapag ang ating pananampalataya at relasyon sa ating Panginoong Jesucristo ay mababaw. Shallow relationship to the Lord. Alam niyo po kamakailan, may pinanood akong documentary film, yung mga Katoliko na lumipat sa ibang sekta. Yung mga Katolikong lumipat sa ibang sekta, in-interview, ba't ka lumipat na ibang sekta? Pagamat syempre, iba-iba ng pananaw eh. Ang sabi nung isa, kasi po, yung ibang practices ng Katoliko, more of functional. Kita ninyo, ang dami-dami natin ngayon. Kanina lang nagkakasundutan yung mga mata ninyo dahil sa palaspas ninyo. Muntik pang masundot yung mata ko. Kung nabulag ako. Pag Sunday na ordinary, ganito ba kadami ang tao? Hindi. That is functional. Samantalang di ba na 10 utos ng Diyos, honor the Sabbath day. Kapag halimbawa, simbang gabi, yung mga tao pagkadami-dami. Pero kapag simpleng Sunday, nagsisimba ba? Hindi. That is functional. Kaya tayo po inaaniya ng ating Panginoong Jesucristo para maging faithful tayo sa Kanya, palilimin natin yung relasyon natin sa Kanya. Bagamat yung iba siguro sapat yung 1 hour in 7 days, pero yung iba na gusto magpalalim ng kanyang spirituality bukod sa sacraments, sa sacred scripture, sa personal prayers and devotion, andyan din po yung lay empowerment na kung saan may kanya-kanya mga spiritual groups. Kung kayo single, hinahanap nyo ang Diyos, lalo na mga kabataan, join the Singles for Christ. Kung kayo mag-asawa at palagi kayo nagbubugbugan, gusto nyo yung kapayapaan, join the Couples for Christ. Naku, Father, mga banal lang yun ang akala mo. Lahat tayo ay naglalakbay. Lahat tayo may mga struggles. Yung iba, pwedeng sumali sa PREX, Paris Renewal Experience. Yung iba, pwedeng sumali sa Cursillo. Yung iba, pwedeng sumali sa Days with the Lord. At marami pang iba. Kasi minsan sad lamang po na kapag minsan may mga Katolikong lumipat ng bahay o lumipat ng kapitbahay, sasabihin, kasi hindi kami naaalagaan spiritually. At normally, yun ang dahilan nila. Kaya kung kayo naghahanap ng mas malalim at relasyon sa Diyos, hindi nyo kinakailangan lumipat sa ibang sekta. Kung gusto nyo ng spiritual nourishment na mas malalim, join po tayo sa mga spiritual groups dito sa ating parokya. Punta lamang kayo sa ating parish office, mag-inquire, at magugulat kayo. Yung sasalihan ninyo, magtatumbling pa sa tuwa sa pagsalubong sa inyo. Ikalawa, kaya minsan ay nagiging mababaw ang ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo dahil yung mababaw na kahulugan ng ating buhay. Una, nabigyang pansin natin sa kababawan minsan ng kahulugan ng ating buhay, materialism versus relationship. Ngayon po nasa global crisis po tayo. Ang langis po ngayon ay napakamahal at lahat po ay nagtataasan. Sabi ko nga palagi, lahat mataas except our height. No? Lahat mataas except our height. At naalala ko dati, nung medyo humina yung pondo ng Pinoy, ito po kasing benching ko kada araw na hinuhulugan, sabi ni Bishop Pabilio, bakit humina? Sabi ng isang laiko, kasi Bishop, tumaas po ang pamasahe, jeep, para tumaas yata ng 50 centimos. Ang sabi ni Bishop, dapat ang mentality natin kapag may crisis, the more na magtulungan, magbayanihan. Hindi kung kailang may crisis, nagkakanya-kanya tayo. Gayun din naman, nabigyang pansin po natin mga kapatid sa malalim na kahulugan ng buhay, ay walang iba kundi ang ating pong pleasure versus sakripisyo. Whether we like it or not, ang sakripisyo mga kapatid, at ang ating pong sakit sa ating buhay, part po talaga ng human existence. Kaya ikaw pang pinakamayaman, kaya ikaw pang pinamakapangyarihan, palaging may mga problema. Pero ang tanong doon, kung paano natin nakikita ang kahulugan ng problema sa kabila ng ating pong mga pinapasan. Kasi sometimes, for example, yung mga kabataan ngayon mas matalino kaysa sa mga kabataan dati. Yung kabataan ngayon, mas maabilidad kaysa sa mga kabataan dati. Yung mga kabataan ngayon, mas team worker. At nagagawa nilang imposible basta't gusto nila. Yun nga lamang, yung toleration nila ng pain, masyadong mababaw. Pagalitan mo, magbibigte. Magkulan ng ganito, tatalon sa building. Makaranas ng hindi magandang karanasan sa mga magulang, magpapasagasa sa eroplano.
Di ba? Samantalang dati yung matatanda, binubugbog pa ng mga parents nila, pero handong pa rin sa parents nila. Pero sabi nga nila, hindi nagturo sa mga kabataan na yung toleration nila ng pain ay masyadong mababaw. Di tayo ding katandaan. Kasi tayong mga katandaan, 50 anyos na po, kay matanda na rin ako. Pag nakaranas tayo ng problema at napagtagumpayan natin at naging maayos ang buhay natin, anong sinasabi natin? Hindi ko ipaparanas to sa aking anak. Hindi ko siya paghihirapin. Hindi ko siya pagtatrabahuhin. O sa bandang huli, naging ampaw. Samantalang, kaya ka naging matatag dahil sa pinagdaanan mo. Kaya wag tayong matatakot na magsumikap ang inyong mga anak dahil nagiging paraan ito para maging matatag sila at mahalaga nakikita nila ang kahulugan ng buhay. Kaya hindi naman po, handiyan po yung global line of thinking versus Christian values. Sa panahon po natin ngayon, because of internet, samot-sari ang isip ng mga tao. Diba recently, ano po yung binaban ngayon ng gobyerno ngayong Holy Week? Dahil na-brainwash yung mga bata na sunugin ang kanilang paaralan, buti lamang na-trace agad ng mga kapulisan. Yung road, ano yon? Roadblock ba yon? Basta ayun na yun, di ko matandaan. No? Na kung saan nabe-brainwash yung mga bata na sunugin ang kanilang paaralan. Imagine ninyo, natuturo ng mga games nila sa internet yung mga karahasan na ganoon, paano kung ituro doon ay sunugin ang bahay nyo? Palagi nang may sunog sa Mandaluyong, susundan pa ng mga anak ninyo. Diba? So makita po natin mahalaga na handong pa rin yung Christian values amidst globalization, amidst globalized line of thinking. Kasi ang globalization na pag-iisip, we cannot stop that. Iyan po talaga ang trend at mas matindi pa po ang magiging trend. Pero ang mahalaga, yung kapit natin sa turo ni Jesucristo. At ikatlo, na minsan nagiging sanhi para tayo maging unfaithful sa ating Panginoong Jesucristo, pride. Kapag tayo po'y mataas ang pride natin, walang tama kundi ikaw, hindi ka open for correction, hindi mo na-appreciate yung ginagawa ng ibang mga tao at nagsasara ka sa sarili mo. Kaya nga sa banal na pagdiriwang na ito, kung yung mga tao during the time of Christ, nireject siya, bagat winelcome siya nung una, nawa, tunay nga pong i-welcome natin si Jesus at iwasan natin rejection sa Kanya. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid, dumulog tayo sa Diyos Ama, tapakinggan ang ating panalangin sa pamamagitan ng ganap na paghahain ng ating Panginoong Hesus sa pinako sa krus at namatay, ating sambitin. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Para sa buong sambayan ng Kristiyano, upang ang mga palaspas ay maging sagisag ng ating katapatan sa pagsunod sa halimbawa ni Jesus, na nag-alay ng kanyang sarili sa krus, upang matuto tayong mag-alay din ng ating panahon, kakayahan at kayamanan sa Diyos at sa ikabubuti ng ating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbibigyan mo ang aming kahilingan. Para sa buong daigdig, upang matanto ng tanan na ang kasakiman at pagiging makasarili ay naghahatid sa kapahamakan, at ang pagiging bukas loob naman at pagkakaloob ng sarili sa iba ay nagdudulot ng tunay na kagalakan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Para sa gitnang silangan at lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan, upang daglian na silang makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Para sa mga may sakit, mga nagdurusa at mga naghihingalo, upang ang pagpapakasakit at inialay na buhay ng Mesiyas ay magdulot sa kanila ng kagalingan, kapayapaan at bagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Para sa ating pamayanan, upang hangarin natin na samahan si Jesus sa kanyang paglalakbay, pananalangin at pagdurusa, upang makihati rin sa kagalakan, kaligtasan at kaningningan ng kanyang muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Ama naming makapangyarihan, ipadama mong ikaw'y kapiling na dumadalangin sa bayanan upang pakundangan sa pinagtiisan ng anak mo mahal, ang mga hindi namin mapanghasang kahilingin ay aming makamtan. Sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo, manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpakasakit na iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa ipinakinabangan namin tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain, sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya't naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal ni Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaluglugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kaysa ni Kristo, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyong aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ay mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kay pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami yung pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan. Pakundangan sa pagkamatay na iyong anak, gawin mo kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa tulong ni San Felipe Neri. Makapangyarihan at mawaing Diyos, alang-alang sa kabutihan at kasiyahan ng iyong mga anak, ay ninasa mong ipagkaloob sa panahon ng paghihirap ng simbahan ang butihing si San Felipe Neri. Bilang isang apostol ng Roma, huwaran para sa mga alagad ng Diyos at patron at guro ng mga kabataan. Tanggapin mo po ang aming mga panalangin sa tulong ng aming patron sa pamamagitan ng grasya ng Panginoong Hesukristo upang matularan namin ang kalinisan, pag-ibig, kabanalan, at alab sa bawat mabubuting gawa, pagmamahal sa mahal na Birhen, upang kami ay makasama niya at ng lahat ng mga banal sa masayang pagluwalhati sa iyo sa pinagpalang tahanan sa langit. Ipanalangin mo kami, San Felipe Neri, upang kami ay maging dapat sa mga pangako ni Hesu Kristo. Amen. Magsiupo sumandali para sa ilang mga patalastas. Mga kapatid, sa puntong ito, tayo po ay magkakaroon ng second collection. Ang malilikom po natin sa second collection na ito ay gagamitin po ng Archdiocese of Manila para sa Alay Kapwa Program o mga pangtulong po natin sa mga kapatid nating kapuspalad. Tatlong bagay pa po mga kapatid. Number 1 po, magkakaroon pa po tayo ng Sacrament of Confession araw-araw. Mula Monday hanggang Saturday. Okay? Confession araw-araw, Monday to Saturday. Ito po ay magmula 5 p.m. hanggang 7 p.m. Except Thursday. Kasi pag Webes po, ang kumpisal natin sa darating na Webes, 7 p.m. to 10 p.m. Para lang po sa week na ito ha, sa Holy Week lang ang araw-araw na kumpisal. 5 to 7 p.m. except Thursday kasi ang Thursday ay 7 to 10. Ikalawa po, mula Monday, bukas hanggang Wednesday, regular programming po tayo. Ano yung regular programming? 2 po ang misa natin bawat araw, Monday to Wednesday. Isang umaga, isang gabi. Pagpasok po ng Thursday, Webes, iba-iba na yung schedule. Para masundan po, kailangan na po natin ng inyong due diligence. You have to search it up sa ating parish Facebook page. Thursday onwards, lahat ng schedule, saan ito check? Parish Facebook page. Father, wala man akong Facebook, wala man akong cellphone, wala akong data, wala akong wifi. Okay. Sa mga walang cellphone, wifi, internet, paglabas nyo po mamaya sa gawing kanan sa likod ng ating parokya, may 2 malaking tarpaulin. Tignan po muna. Okay? Para gabay tayo ng ganap sa parokya mula Thursday hanggang mga susunod na araw. Pero Monday to Wednesday, regular programming, 2 misa pa rin, umaga at gabi. Ikatlo po, on Saturday evening, 8 p.m., gaganapin po ang tinatawag na Easter Vigil Mass. Sa lahat ng misa sa Katolikong pananampalataya, mamiss na ninyo lahat. Kahit itong misang ito, kahit di ka makapagsimba sa misang ito, wag lang yung misa sa Sabado ng gabi.
Kasi doon sa misang iyon, doon ibibigay ni Jesus ang kaligtasan. Yun yung pinakamataas na misa ng ating faith. Mamiss mo na lahat, kahit pasabihin na nating misa ng birthday mo, misa ng anniversary ninyong mag-asawa, wag lang yung misa ng Sabado ng gabi, 8 p.m. At kung magsisimba po kayo noon, pakiusap po, magdala po ng kandila. At kung magdadala po ng kandila, makikiusap ulit, magdala ng pansalo ng luha nung kandila. Kasi po, mahirap pong is-isin yung mga tumulong kandila dyan. May mapo-provide kaming kaunting pansalo. Hindi kandila yung pansalo. Pero kasya lang po yung pansalo sa mga kandilang esperma. Alam niyo yung esperma, Kendall? Gano'ng kakapal yun? Di ba kadaliri lang? Yan lang po. Pag magdadala kayo ng kandila na mas malaki pa sa esperma, hindi na po fit yung aming ginawang pansalo. Magdala na po kayo ng pansarili ninyo. Okay? Ito po ay gagamitin sa pinakamataas na misa ng ating pananampalataya, ang Easter Vigil Mass sa darating na Sabado, 8 p.m. Okay? Kaya pakisabi sa inyong katabi, see you on Saturday. Yung hindi tumingin sa'yo, may lakad na yan sa La Union. Okay? Sa muli po, maraming salamat po. Ito na po si Father Aris. Magsitayo po ang lahat. So, mamaya po, during recessional song, may 4 na lay minister na magbe-bless po ng palaspas ninyo. Yung na-bless na po yung palaspas, umuwi na po kayo. Yung mga na-late po, dito po kayo sa harap. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng poong may kapal sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos nating banal na pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos.
Ang pagbabasbas ng palaspas ay sa susunod na misa, 7:15. Magsisimula na po tayo sa ating banal na misa. Panatilihin po natin ang kaayusan. Magandang gabi mga kapatid. Ngayon ay ang linggo ng palaspas sa pagpakasakit ng Panginoon at linggo ng alay kapwa. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Aldwin Ivan Herolao. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama,
at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Ating babasbasan ngayon ang inyong mga palaspas. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.